Karanasan ito ng isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Yuri. Taong 1992, Bago City, Negros Occidental. Lumaki sa hirap itong si Yuri. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang isang kargador sa palengke, habang ang kanyang ina ay naglalako ng mga kakanin. Panganay sa magkakapatid si Yuri, kaya naman siya ang inaasahan ng kanyang mga magulang sa pagbabantay sa maliliit na kapatid. Ito din ang dahilan kung bakit hindi nakapagpatuloy sa pag-aaral ng high school itong si Yuri. Kadalasan ay tumutulong siya sa kanyang ama sa pagbubuhat ng mga paninda sa palengke, kaya't medyo nasanay siya sa mabigat na trabaho. Hanggang sa tuluyan ng bumigay ang katawan ng kanyang ama, kaya't napilitan siyang magtrabaho upang makatulong sa kanyang pamilya. Halos araw at gabi siyang nagtatrabaho para ipangbili ng gamot at pagkain. Sa kabila ng hirap na pinagdaraanan ay ni minsan hindi siya sumuko sa pag-asang maiahon ng kanyang pamilya at maipagamot ang kanyang ama. Ngunit dahil sa kanyang trabaho, may nakilala siyang isang lalaki. Itago na lang natin sa pangalang Isaac. Minsan siyang nakiusap na ikarga ang mga pinamiling gulay sa kanyang sasakyan. Napansin ni Isaac na medyo mabagal na ang pagkilos ni Yuri kaya't tinulungan niya ito. Boy, ako na dyan. Kunin mo na lang yung mga natitirang supot. Wika ni Isaac habang kinakarga ang mga hinakot ni Yuri. Pagbalik ng binatilyo ay inaya niya itong kumain. Ngunit tumanggi si Yuri dahil nahihiya. Ngunit pinilit niya ang binatilyo kaya't wala na din itong nagawa. Habang kumakain, nagpakilala si Isaac sa kanya. Siya nga pala. Tawagin mo na lang akong Kuya Isaac. Ikaw ba anong pangalan mo? Tanong nito kay Yuri. Kaagad namang nagpakilala ang binatilyo. Simula ng araw na yon ay palagi nang nagkikita ang dalawa. Hanggang sa dumating ang isang araw, nakaupo si Yuri sa isang sulok habang nagpapahinga. Nilapitan siya ng mga siga doon sa lugar. Namataan naman ito ni Isaac. Tinignan niya kung ano ang gagawin ng mga kalalakihan hanggang sa kwinelyohan ng isa si Yuri. Dinig na dinig ni Isaac nang sabihin nitong ibigay ang kita sa buong araw. Nagmatigas si Yuri kaya't sinuntok siya sa sikmura. Patuloy na nag-obserba si Isaac. Hanggang sa napilitan na si Yuri na ibigay ang kakarampot niyang kinita nung araw na yun. Pag-alis ng mga kalalakihan, pasimpleng lumapit si Isaac sa binata. Bakit mo namang hinayaang kunin nila yung pera mo? Bakit hindi ka lumaban? Tanong nito kay Yuri. Napaiyak na lang ang binatilyo at tumugon. Wala naman po akong laban sa kanila, kuya. Malaki po sila tapos marami pa. Tugon ni Yuri at napangiti si Isaac. Dito niya napagtanto na katawan lang ang malaki kay Yuri, ngunit ang isip niya ay bata pa. Ganun ba? Halika, may papakita ako sa'yo. Wala ka naman ng trabaho ngayong araw, di ba? Wika ni Isaac. At dahil tapos na ang gawain ni Yuri, sumama ito sa kanya. Ang hindi niya alam, ito na ang simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Dinala ni Isaac si Yuri sa kanyang bahay. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil napakaganda ng bahay nito na yari sa kahoy. Makaluma ang disenyo ng bahay na tila hindi pa nagagalaw sa loob ng mahabang panahon. Kuya, ang ganda ng bahay mo ah. Kayo lang po ba yung nakatira dyan? Tanong ni Yuri. Napangiti naman si Isaac sa naging reaksyon ng binata. Oo, mag-isa lang akong naninirahan dito. Halika, pasok tayo, may papakita ako sa'yo. Tugon ni Isaac. Pagpasok nila sa tahanan ay mas lalong namangha si Yuri. Lalo na nang makita ang mga dekorasyong nakasabit sa dingding. Mga makalumang sandata kagaya ng kris, kampilan,
at mga kalasag na gawa sa matitigas na kahoy. Inikot pa niya ang kanyang tingin at sa sulok ng bahay ay nakita niya ang mga tungkod, pati na din baston na kakaiba ang itsura. Sa tabi ng mga ito nakasabit ang iba't ibang uri ng kwintas na yari sa mga bato, kristal, pangil ng hayop at tanso. Habang nagmamasid, iniwan siya ni Isaac para maganda ng makakain. Hindi naman ito napansin ni Yuri dahil napako ang tingin niya sa isang kwintas. Nilapitan niya ito at naramdaman niyang tila naengganyo siyang hawakan ng kwintas. Ngunit nang aabutin niya na ang bagay ay biglang dumating si Isaac. Ito Yuri, magmerienda ka muna. Anyaya nito. Kaagad namang lumapit si Yuri. Naupo ito at nagsimula ng kumain. Pinuntahan ni Isaac ang lagayan ng mga kwintas at kinuha ang kukunin sana ni Yuri. Lumapit siya sa binatilyo at nagwika ng, Ito ba Yuri? Gusto mo ba tong kwintas na to? O sige, isuot mo. wika ni Isaac. Hinawakan ito ni Yuri at pagdampi pa lang ng kanyang kamay sa mismong kwintas, bigla siyang nakakita ng mga pangitain. Ito ang mga kaganapan sa nakaraan. Nakita niyang suot ito ng isang lalaki habang nakikipaglaban sa napakadaming tao. Napag-alaman niya din na nagpalipat-lipat ng may-ari ang kwintas, mula sa pinakaunang may-ari hanggang kay Isaac. Nang idilat ni Yuri ang kanyang mga mata, nagulat siya dahil nakatayo na siya sa isang napakalawak na kapatagan. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar, kaya't kinabahan na siya at nagsimula ng tawagin si Isaac. Pero walang sumasagot sa kanya. Hanggang sa isang napakalaking gintong nilalang ang nagpakita. Kalahating tao at kalahating kalabaw ang anyo. May hawak itong napakalaking palakol. Tumayo ito sa kanyang harapan at nang ilapag ng nilalang ang dalang sandata, naramdaman ni Yuri ang pag-alog ng lupa. Yuri ang pangalan mo, hindi ba? Ikaw pala ang pinili ni Isaac. Wika ng nilalang. Isa itong bawa. Kaunting kaalaman. Ang mga bawa ay kadalasang tagapagbantay ng lagusan sa kabilang mundo. Nahanay sila sa matataas na uri ng engkanto, kagaya ng mga diwata at mga agaytay, na kung minsan ay nagiging gabay din sila ng mga mutya. Pinili? Hindi ko po kayo maunawaan. Tanong ni Yuri. Naupo ang bawa sa kanyang tabi at sumunod naman sa kanya ang binatilyo. Hayaan mong magpakilala ko at sabihin sa iyo ang dahilan kung bakit ka nandito sa mundo ko. Isa kong gabay ng mutya. Alam kong ibinigay sa iyo ni Isaac ang ngipin ng kalabaw. Ang totoo, hindi ka makakapunta dito at hindi mo ko makakausap kung hindi ka karapat-dapat sa mutya. Pagpapaliwanag ng bawa, unti-unting nauunawaan ni Yuri ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag din ng bawa ang kakayahang maaari niyang taglayin kapag pinili niya ang maging bagong nagmamay-ari ng mutya. Maging ang mga pagsubok na pagdaraanan niya ay pinaliwanag din. Maaari kang dumaan sa mga mahirap na pagsubok, pero dahil sa alam kong karapat-dapat ka, magiging magaan ang lahat para sa iyo. Sikapin mo lang na tahakin ng mabuting landas. Ang mga pagsubok na pagdadaanan mo ay magiging parang alikabok lang na hahawiin mo sa iyong katawan. Magtiwala ka sa amang may likha at pati na din sa akin dahil hindi ka namin pababayaan. Wika ng bawa. Pagkatapos nun ay bigla itong nawala. Kasabay ng paglaho niya ang paggising ni Yuri. Kaagad siyang bumangon sa pagkakahiga
at nakita niya si Isaac na nakatayo sa tabi niya. O ano, kamusta? Nagkita ba kayo ng kaibigan ko? Bungad ni Isaac. Nakailang ulit ng tango si Yuri dahil hindi pa din siya makapaniwala sa mga naranasan ng araw na yun. Ikwinento din sa kanya ni Isaac ang totoong pagkatao niya. Ayon sa binata, isa siyang babaylang tagapangalaga ng mga sinaunang kagamitan ng kanyang mga ninuno. Kabilang dito ay ang pinakamalakas na mandirigmang nabuhay sa mundo, ang kauna-unahang naging raha na ang panay ay Balinsosay. Hindi pamilyar kay Yuri ang pangalang iyon, ngunit hindi na siya nagtanong dahil alam niyang kapag tumagal ay malalaman niya din ang tungkol dito. Simula ng araw na yun, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pagkatao ni Yuri. Naramdaman niyang kahit buong araw siya nagtatrabaho, hindi siya nakakaramdam ng pagod. Paminsan ay inaabot na siya ng madaling araw, kaya't malaki din ang kinikita niya. Nagagawa niya ng ibili ng gamot ang kanyang tatay. Napansin naman ito ng mga siga sa lugar na yun, at muli na naman siyang nilapitan ng mga ito. Ngunit ang hindi niya alam, yun na pala ang huling beses na aabusuhin nila si Yuri. Habang umiinom ng soft drinks sa tindahan, nilapitan siya ng mga kalalakihan. Kagaya ng dati, sinubukan ng mga itong kunin ang kinita ni Yuri. Akmang dudukutin na sana niya ang pera sa kanyang bulsa. Ngunit bigla siyang nakarinig ng boses sa kanyang isipan. Huwag mong ibigay. Panahon na para turuan mo ng leksyon ang mga taong mapang-abuso. Wika ng tinig. Ibinalik ni Yuri ang pera sa kanyang bulsa at nagsalita. Kung gusto niyong kunin yung pera, edi paghirapan niyo. Wika nito sabay inom ng kanyang soft drinks. Kaagad naman siyang kwinelyuhan ng isa sa mga lalaki, pero hinawakan niya ang kamay nito at piniga ng napakalakas. Napaluhod ang lalaki dahil sa sakit. Binitawan ni Yuri ang kamay nito at kaagad namang tumayo ang lalaki at bumunot ng kutsilyo. Inundayan niya ng saksak ang binatilyo, ngunit nasangga ito ni Yuri. At sa pagkakataong iyon, hinila siya ng binata papunta sa tindahan, dahilan para sumubsob siya at masira ang isang upuan. Binalaan ko kayo. Isang beses nyo pa akong gambalain. Hindi lang yan yung aabutin nyo. Wika ni Yuri. Hindi niya alam kung saan siya humugot ng tapang. Pakiramdam niya ay hindi siya ang nagsasalita at kumikilos. Humanda ka. Babalikan ka namin, bata. Hindi pa tayo tapos. Tugon ng lalaki sabay takbo. Napangiti na lang si Yuri dahil sa wakas ay natapos na din ang pang-aabuso sa kanya. Mabilis na lumipas ang ilang taon. Mas lalong lumakas at humusay si Yuri sa tulong at paggabay ni Isaac. Tinuruan siya nitong gamitin ang taglay na kakayahan ng kanyang mutya hanggang sa muling nagbalik ang mga siga. Sinubukan nilang patumbahin ang ganap na binata na si Yuri, pero patuloy lang silang nabibigo. Ang buong akala ni Yuri ay lalayuan na siya ng gulo, ngunit laking gulat niya. Isang araw ay may humamon sa kanya ng duwelo. Kakatapos pa lang niyang maghakot ng mga paninda sa palengke nang lapitan siya ng taong iyon. Ikaw ba si Yuri? Alam mo, matunog yung pangalan mo sa lugar na to. Wala pa daw nakakatalo sa'yo sa suntukan. Gusto ko sanang subukan. Siya nga pala, Ingo ang pangalan ko, mula sa kabilang bayan. Pagpapakilala nito sa kanya. Oo, ako nga. Pero pasensya ka na dahil hindi ako interesado. Tugon ni Yuri sabay alis. Ngunit hinawakan siya ni Ingo sa braso at muling nagsalita. Hindi ko akalaing duwag ka pala. Mali pala ang balita sa'yo. Kayo dyan, ito ba yung pinagmamalaki nyo? Wala naman pala eh.
Wika ni Ingo. Nakuha niya ang atensyon ng lahat. Kilala na din si Yuri sa lugar na yun at alam ng mga taga doon na wala pang nakakatalo sa kanya sa labanan. Dahil dito, napilitan siyang tanggapin ang hamon ni Ingo. Ay nako, talaga ba namang sinusubukan mo ko? Sige, 6:00 ng hapon sa lumang imbakan ng kopra sa likod ng merkado. Doon tayo magkita. Wika ni Yuri. Napangiti naman si Ingo at tinapik siya sa balikat. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng magandang laban, bata. Huwag kang mahuhuli. Baka maihi ka pa sa takot. Wika ni Ingo sabay lakad papalayo. Narinde si Yuri sa kayabangan nito, kaya't hindi niya talaga aatrasan ang hamon. Kinabukasan pagtapos ng kanyang trabaho, kaagad niyang pinuntahan ng napag-usapang lugar. Nakita niyang napakaraming tao doon sa lugar. Walanjo, ang daming tao. Ang bilis kumalat ng balita ah. Wika ni Yuri. Nang makita siya ng mga tao, nagsigawan ang mga ito. Napakamot na lang ng ulo si Yuri. Nang makapasok siya ay napansin niya si Isaac na nakatayo sa isang tabi. Nakangiti ito sa kanya, kaya't kaagad niya itong nilapitan. Yuri, sigurado ka bang gusto mong gawin yung bagay na yan? Tanong ni Isaac. Alam mo kuya, ayoko din ng basag ulo pero kailangan para matigil na yung kayabangan niyan. Tugon ni Yuri. Mag-iingat ka. Hindi naman kita pipigilan. Hayaan mo lang na bigyan kita ng babala. Hindi pang karaniwang tao ang makakalaban mo. Kagaya mo ay meron din siyang taglay na mutya. Bali-balita malakas din yung taong yan, pero magtiwala ka sa kakayahan mo. Wika ni Isaac. Tumangulang si Yuri at kaagad nang naglakad papunta sa gitna kung saan nag-aantay si Ingo. Wala itong suot na damit pang itaas, kaya't kitang-kita ang mga tato sa kanyang katawan. Mga dasal na pangproteksyon at baluti ang mga ito. Itinuro din ni Isaac sa kanya ang tungkol sa ganitong bagay, kaya't alam niya ang karga ng kanyang makakalaban ay pangdigma. Handa ka na ba, bata? Mukhang magiging magandang laban to. Wika ni Ingo habang nag-uunat. Simulan na natin nang matapos na to. Kailangan ko nang umuwi Tugon ng binata at walang pagdadalawang isip ay sinugod siya ni Ingo. Isang malakas na suntok ang ibinigay sa kanya. Nagawa naman itong salagin ni Yuri. Ngunit kahit nasalag, ramdam niya ang lakas ng kalaban. Sunod-sunod na pag-atake ang ginawa ni Ingo. Hindi siya binigyan ng pagkakataong makaganti. Hanggang sa nakahanap ng lusot si Yuri at nagawa niyang makaiwas. Nabigyan niya ng malakas na suntok sa sikmura si Ingo. Napaluhod ito at nahirapang huminga. Tumayo ka. Huwag mo sabihin sa akin hanggang diyan ka lang. Tandaan mo, ikaw ang humamon sa akin. Wika ni Yuri. Unti-unting tumayo si Ingo. Nakatingin ito sa binatang kalaban. Hindi niya lubos akalain na sa isang suntok, magagawa siyang parusahan ng matindi ni Yuri. Pero dahil sa dami ng taong nanonood, hindi siya nagpatalo sa kanyang kalaban. Panay ilag lang ang ginagawa ni Ingo hanggang sa nakakuha ng magandang tiyempo si Yuri at buong puwersa siyang sinuntok sa panga, dahilan para tumumba siya sa lupa. Huwag ka nang tumayo, kaibigan. Napatunayan mo na sa sarili mo na tama na. Wika ni Yuri. Ngunit hindi pa din nagpaawat si Ingo. Tumayo siya at muling sinugod ang binata. Hinayaan ni Yuri na tamaan siya nito sa katawan ng ilang ulit hanggang sa naramdaman ng binatang nangihina na ito. Hinawakan niya ang kamao ni Ingo at itinulak papalayo. Muling natumba si Ingo at nahirapan ng bumangon. Nilapitan siya ni Yuri
at naupo ito sa kanyang tabi. Tama na. Huwag mo nang pilitin yung sarili mo. Oo, malakas ang espiritual mong katawan pero kabaliktaran ang pinapakita mo sa pisikal na aspeto. Wika ni Yuri. Akmang tatayo pa sana si Ingo. Ngunit tinulak siya paiga ni Yuri at sinabing wag nang tumuloy. Wala nang nagawa si Ingo kung hindi tanggapin ang kanyang pagkatalo. Matapos ng laban ay kinausap niya si Yuri. Sandali lang bata. Pwede ko bang malaman kung ano ang tangan mo? Iba kasi yung lakas mo eh. Inaamin ko minamaliit kita. Pero sa ngayon, nakuha mo na ang respeto ko. Wika ni Ingo. Napangiti na lang si Yuri at sinabing hindi na mahalaga kung ano ang tangan niya. Dahil kahit ano pa mang kakayahan ng taglay ng isang tao, magtatagumpay siya kapag ginamit niya sa kabutihan. Simula ng araw na yun, unti-unti nang nagbago ang tingin ng tao kay Yuri. Mula sa pagiging sanggano, walang pinag-aralan, nirespeto siya ng taong baryo. Hanggang sa naging kagawad siya sa kanilang barangay, unti-unting umusad ang pamumuhay ni Yuri. Naiawon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. Tuloy-tuloy ang naging tagumpay ni Yuri. Kasabay ng lahat ng ito ang walang tigil niyang pagtulong sa lahat ng kapwa niya may hirap. Hanggang sa naging barangay kapitan itong si Yuri. Isang butihing pinunong sinusunod. Hindi dahil sa lakas niyang taglay, kung hindi dahil sa respeto at pagmamahal sa kanya ng nasasakupan. Samantalang si Isaac, parang bulang naglaho. Kasabay niyang nawala ang kanyang tahanan. Inisip ni Yuri na lumipat lang ito ng tahanan. Ngunit isang bagay ang hindi niya nagawa noong naroon pa si Isaac. Ito ang magpasalamat sa kanyang kuya. Kaagad siyang nagtanong sa pinakamalapit na bahay ng kaibigan. Ngunit laking gulat niya nang sabihing walang bahay na nakatayo doon sa lugar at mahigit 20 taon na itong bakante. Hindi makapaniwala si Yuri sa kanyang narinig. Kaya't pilit niyang hinanap si Isaac. Pinagtitinginan siya ng mga taong dumadaan. Ngunit walang Isaac ang nagpakita sa kanya. Kaya naman nagpa siyang umalis doon sa lugar. Hindi niya na muling nakita pa ang kanyang kaibigan. Pagka-uwi niya sa kanyang tahanan, kaagad siyang pumasok sa silid upang magpahinga. Nang makahiga siya sa kanyang kama ay kaagad siyang nakaidlip. At sa hindi inaasahang pagkakataon, dinalaw siya ni Isaac sa kanyang panaginip. Kaibigan, masaya ako sa narating mo. Pagbutihin mo lang at huwag kang matakot na gumawa ng kabutihan. Nandito lang ako palagi nakaalalay sa'yo. Wika nito habang unti-unting naglalaho. At dito napagtanto ni Yuri na hindi pangkaraniwang nilalang si Isaac. Ngunit kahit na ganun, malaki ang kanyang pasasalamat dahil tinulungan siya nito na makaahon sa kahirapan. Tunay ngang kapag may kabutihan sa iyong puso, hinding-hindi ka pababayaan ng Amang may likha.